Alright, praise the Lord and happy Lord's Day sa ating lahat. No? Isang mapagpalang Sabbath na isinet apart ng Panginoon para sa ikabubuti ng lahat ng kanyang ng sangkatauhan. At tayo nandirito upang alalahanin ang espesyal na ginawa ng Panginoong Jesus, ang kanyang resurrection, ang natapos na gawa. At sa pamamagitan nitong ating pagpangili ng Sabat, siya ay ating mapurihan at makilala na ating tagapaglikha at tagapagligtas. At ngayong umaga, ipagpatuloy natin ang ating series ng Sabat series. At ngayon, nandito na tayo sa pinakahuli, itong tinatawag nating the eternal Sabbath. So last time, if you can still remember, na-tackle na natin yung sa New Testament na ang Panginoong Jesus, natapos niya yung gawa ng pagligtas, siya'y nagpahinga, He rested, He entered into His rest according sa Hebrews chapter 4, nung siya ay na-resurrect, mga kapatid, At nakita natin yung reasoning, yung argument kung bakit na palitan na yung araw from Saturday to Sunday, mga kapatid. And right now, ito na yung pinakapunto ng Sabbath, Ito na yung pino-point out, ito na yung ina-anticipate natin, ito din yung tinatawag na diwa ng ating pagsamba sa Panginoon every Sunday. Kumbaga ito, foretaste pa lang itong ating, patikim pa lang itong Sabbath natin. Pero every time na nagsasabath tayo, naglo-Lord's Day tayo, nag-a-anticipate tayo na merong eternal rest, in which we will enter someday. So yan po yung pag-aralan natin, mga kapatid. So as a preliminary, ang eternal Sabbath rest, ito yung pinaka-adhikain ng bawat Kristiyano. At itong kapahingahan na ito, konektado ito sa pagsamba sa Diyos sa kanyang banal na templo at kaharian sa langit. So connected talaga itong God's kingdom temple or temple kingdom sa rest ng Diyos, sa pahinga, sa kapahingahan natin, sa Sabbath natin. So i-explore natin yan, mga kapatid. Itong eternal Sabbath, nung hindi pa nilalang ang sanlibutan, nung nilikha ang langit, na-enjoy na ito doon sa temple kingdom doon sa langit. Okay? This is actually being enjoyed by all the angels. Doon sila nagsasabat day and night without ceasing doon sa kalangitan. So, i-check muna natin because we have this fantasy about sa heaven. Ano kayang meron doon sa langit, So titingnan po natin, mga kapatid, ano bang sinasabi ng scripture about sa langit, okay? Kasi itong langit, itong dwelling place ni Lord, konektado ito sa eternal Sabbath. So explore muna natin ano bang sinasabi ng scripture about it. So malinaw na tinuturo ng Biblia na ang langit ay nilikha. So take note, created po itong langit, created realm, hindi lang para maging tahanan ng Diyos, kundi upang maging templo at kaharian ng Diyos. So, kinreate ang langit to become the dwelling place of God at para maging templo kung saan doon yung realm, yung larangan kung saan siya sinasamba, at yun din yung realm kung saan po siya naghahari. So, kingdom temple itong heaven. So, ngayon ang question, meron ba tayong biblical verses na nagpapatunay na ito ay kingdom temple? Check natin sa Biblia. So, in Colossians 1:16, sinabi dito, for by Him, si Christ po yung Him dyan, sa pamamagitan daw kay Kristo, all things. So lahat ng mga bagay, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo were created in heaven and on earth. All things, pati po yung langit, mga kapatid,
including yung mga trono, dominions, rulers, authorities, si Satanas, yung mga demonyo, fallen angels, kasama po yun lahat. Nilalang po yun ng Diyos. At kasama po ang langit. So, by the word of the Lord in Psalms 33:6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, the heavens were made, no? Pwede yung heaven sa tinutukoy dyan, yung firmament, pati po yung spiritual na heaven. Kasi yung tunay na heaven, yun yung invisible, yung tinutukoy kanina, di ba? On earth, visible and invisible. So ang earth, visible siya, nakikita siya na larangan, no? Pero yung heaven, kung saan nandun yung mga angel, yung mga spiritual beings na hindi kayang makita ng tao, spiritual realm yun, na hindi kayang makita ng mga mortal eye. So, heaven is created ng Diyos. Kasi lagi nating napapakinggan, no, yung Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Laging ang earth lang ang ating ini-emphasize, no? Lagi lang yun ang tinitingnan natin lagi. Pero we fail to recognize na hindi lang ang earth ang kinreate ng Diyos, no? Maging ang langit din ay nilikha ng Diyos. In fact, merong new heaven and new earth someday, right? So, ito po yung sabi ng Biblia. Heaven is my throne. Sa Isaiah 66 verse 1. So pag sinabi mong throne, ang salitang throne, mga kapatid, para siyang, kung sa figurative speech pa, ano siya pa, mga kapatid, nagre-represent siya sa whole kingdom. Okay? Parang, for example, crown. The crown has said, di ba? Pero king ang tinutukoy doon sa terminong yun, no? So, ano bang sabi ni Dr. Jose Rizal? The pen is mightier than sword. Pero hindi naman yung literal na pen yung tinutukoy niya, di ba? So, figurative speech siya na tumutukoy na heaven ang yung kanyang kingdom, di ba? So, the heaven is my kingdom or my throne, and the earth is my footstool. So makita natin na parang sinasabi ng Biblia na itong langit talaga, ginawa niya ito na kaharian. Okay? Ngayon, in Hebrews 8:1-2, sabi dito mga kapatid, sa writer ng Hebrew, now the point is in what we are saying is this. Meron tayong high priest, at tinutukoy dyan na high priest si Kristo. Meron na tayong pangulong saserdote, punong saserdote, sorry about that, who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven. So gusto ko lang i-notice natin na sa description at testimony ng Biblia, ang langit talaga is kingdom. Nandyan yung trono ng Diyos sa langit, no? A minister in the holy places, pero hindi lang pala siya throne, okay? A minister, si Kristo daw, minister siya in the holy places. Ngayon, pag binasa mo ito, kay Hudyo, holy places, templo ito. Mga temple ito, yun yung mga ginawa namin na tabernacle at temple. Pero nilinaw sa Hebrew, na meron din daw temple doon sa langit in the true tent. Kumbaga, yung templo na ginagawa doon sa Old Testament, yung mga tabernacle na portable na temple, pati yung temple na itinatag ni Solomon, hindi daw yun yung pinaka-true tent or true temple. Kasi ang true temple daw, that the Lord set up, not man. Kaya pansin nyo, nung si Christ, nag-ascend siya doon sa langit, di ba? Nag-ascend siya sa langit after siya ma-resurrect, di ba? Kaya yung sakripisyo niya, doon niya inalay sa heavenly temple. Kasi yung mga earthly temple, hindi yun ang tunay na templo. Anino lang yun sa tunay na templo na nandoon sa langit. So ang langit, by just reading the Word of God, no? Biblia lang ang hayaan natin magsalita, din-describe ang langit na temple, kingdom. Templo at
kingdom, mga kapatid. So, in Psalms 11:4, malinaw, nasaan daw ang Panginoon? The Lord is in His holy temple, right? And the Lord's throne is in heaven. So you see the temple, throne, temple, kingdom, mga kapatid. It's very clear. And sabi dito na ang heaven daw, sabi ni Solomon dito, and may you listen in heaven. Napapakinggan mo kami if my people were to humble themselves and call upon the name of the Lord. Then hear us in heaven, your dwelling place. So, combining all the picture together, mga kapatid, no? Yung pag-worship sa Diyos, doon po yun nangyari sa heaven, no? Yun yung pinaka-archetypal Sabbath. At doon yung eternal Sabbath doon sa heaven. Kasi dito, nakaka-experience tayo ng morning and evening, right? Na-experience tayo. Sila wala. Kaya yung heaven doon, eternal. Kaya kung titingnan mo sa Bible, no? Ang mga sumasamba doon, and they cried day and night. Day and night daw sila. Sa description lang ni Isaiah, ibig sabihin nun, walang tigil. Sila na nagsasabi, Holy, holy is the Lord God Almighty. Sumasamba sila sa Diyos, mga kapatid. Now ngayon, pinakita sa vision si Isaiah. No? Kasi we don't know what's in heaven, right? Hindi natin alam anong ginagawa doon sa langit. Kasi all the biblical story has something to do always dito sa earth. Anong ginawa dito sa earth? Pero itong si Prophet Isaiah, nung time ni King Uzziah, nung namatay si King Uzziah, ano ang reason bakit namatay si King Uzziah? Namatay si King Uzziah kasi nag-o-offer siya doon sa temple kahit hindi naman siya pare. Okay? Kaya pinatay siya, ginudge siya ng Panginoon at napunong-puno yung buong katawan niya ng leprosy. Okay? Nung very time na yon, nakakita si Isaiah ng vision sa true temple sa langit, no? Kumbaga, explanation ito kung bakit ganun ang nangyari kay Uzziah. Alam mo ko bakit? Because holy ang tunay na temple in which yung templo ninyo dyan sa earth, replica lang. Pero ang tunay na temple is a holy temple. And this is what happened, no? I saw the Lord sitting upon a throne. So, trono, no? High and lifted up, and his train filled the temple. The train of his robe filled the temple. So, you have that throne temple, okay? So, gusto ko lang i-establish muna ito, mga kapatid, sa Biblia. So, since nandun yung trono at ang kanyang templo at doon siya sinasamba, yung sinasabi sa Hebrew 4 na may darating pa na Sabat, no? Nangyayari na yon doon sa kalangitan. Ang walang hanggang Sabat sa langit kung saan ang lahat ng mga nilalang na anghel ay sumasamba sa Diyos, ang siyang tunay na anyo or tinatawag na archetypal, no? The original blueprint, the original model pala, no? Ng Sabat na dapat makamit ng tao. Ng Sabat na pinapangilin ng tao. At in the future, kanyang makakamit, mga kapatid. So yun yung Sabat na yun. Ang pinupoint ng lahat ng Sabats dito sa Biblia, mga kapatid. Now, ang Sabat na ating pinapangilin ay patikim pa lang ito sa perpektong Sabat na nasa langit. Okay? So, next, in Hebrews 11:10, pansin nyo si Abraham. Alam natin ang ipinangako kay Abraham yung Kanaan. Right? Yung Kanaan. Pag madadami ang iyong mga anak and you will have a land. At ang land na yon yung land of Canaan, flowing with milk and honey. Pero alam nyo ba na ang interpretation ng writer of Hebrew,
Actually, hindi yon ultimately ang hinahanap ni Abraham. Hindi daw yung land ng Kanaan. Picture lang yon or anino lang yon sa tunay na land na kanyang hinahanap. He was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. And I believe, mga kapatid, ito yung temple kingdom ng Diyos na bababa from heaven papunta dito sa earth. At ang earth ay magiging temple kingdom na ng Diyos. Nasa Revelation yan. At madadaanan natin po yan, mga kapatid. So in Exodus 19:6, mapansin mo din na sinabi doon sa tipan ng Diyos sa Israel, no? Kung maging masunurin kayo sa 10 utos at sa lahat ng sinasabi ng tipan, ito yung mangyayari sa inyo. You shall be to me a kingdom. Harian, right? Of priests. Saan nga ba nagsiserve ang priest? Temple. So you have the idea of temple, kingdom, no? And a holy nation. The idea of holy, always ginagamit sa Hebrew sa temple. These are the words that you shall speak to the people of Israel. So napansin niyo, mga kapatid, na sa heaven, temple kingdom, ang ipinangako kay Abraham, ang hinahanap ni Abraham, temple kingdom din yon. Ang reward din sa mga Israelites, temple kingdom. Kasi yung Kanaan, mga kapatid, dinisenyo yon na maging kingdom at templo ng Diyos. Pero hindi nila na-achieve yun dahil sa kasalanan. No? So, and you have made them a kingdom and priest to our God. So, ngayon, yun yung picture ng heaven, di ba? Malinaw na ipinakita sa scripture na ang larawan ng langit, nilikha siya ng Diyos para maging templo at kingdom. Nakita natin lahat ng bersikulo. Now, ngayon, in the beginning, God created the heaven and the earth, right? Nilikha din niya yung earth. So ngayon, ano kaya ang purpose ng paglikha ng earth? Alam natin, no, na He created all things for Christ, no, para sa salvation. Alam natin na doon maihahayag yung kaluwalhatian ng Diyos sa Ebanghelyo. Alam natin yun yung ultimate purpose. But let's check kung ano talaga yung ano pa yung additional na idea na makuha natin doon, no? So important to note first, ang paglikha ng daigdig, ang paglikha ng earth ay may layuning isalarawan sa lupa ang temple kingdom na umiiral sa langit. So earth is to replicate the heavenly temple kingdom na nandun sa langit. Yan po yung aim ng pag-create ng earth. At papakita natin yung mga scriptural basis noon. So dito muna tayo, nung pagtatag ng Sabbath. Okay? So sabi dito, nung pagkatapos daw inilikha ng Diyos yung heavens and the earth, and all the host of them, and on the seventh day, God finished His work that He had done and rested on the seventh day from all His works that He had done. So, nung matapos niyang ilikha lahat, no? Nagpahinga ang Diyos. Right? So, napaka-clear niyan, mga kapatid. Now, ang Genesis 2:1 verse 3, ang pag-rest ng Panginoon, ang pagpapahinga niya, hindi ibig sabihin no, wala na siyang activity. Kasi tayo nagpapahinga, ang idea natin sa rest is mag-relax. Hindi na ako gagawa ng mga activity, mag-chill lang ako sa bahay, or manood ako ng Netflix, or manood ng YouTube. So, wala na akong trabaho. Ganon, di ba? Ang idea natin sa rest. Pero, sa idea ng mga ancient Near East people, kasi iba yung language natin, iba yung culture natin, iba din yung kultura at lingwahe na ginagamit ng mga ancient Near East people na siyang konteksto ng Genesis, Exodus, Leviticus at sa Old Testament writings, no? Ang pagpapahinga ng isang king, when the king rested daw,
sa kanila, it means enjoyment or royal enthronement. Yun yung understanding ng rest sa mga hari, no, sa mga king or sa mga creator. Now, I want you to see here, isa itong reformed theologian, no, ng Westminster, si Meredith Kline. Siya din yung isa sa mga researcher sa ancient Near East culture, no. May libro siya na Kingdom Prologue, God, Heaven, Armageddon, Images of the Spirit. So, more on expertise niya yung Old Testament, no? So, siya ang kinuha ko na theologo dito, no? Ang sabi niya, yung creation daw, nung naglikha ang Diyos ng lupa or earth, it was a royal construction. Sinabi nating royal construction, for example, ikaw ay isang karpintero, marami kayong karpintero, pinapagawa kayo ng palasyo or kingdom. So parang ganun daw ang paglikha ng Diyos dito sa earth. No? Creation was a royal construction. The establishing of the world order was the establishing of the throne room of the King of Kings. So yung lupa, yung earth, according to Meredith Kline, no? Pwede tayo mag-disagree sa kanya, okay lang, no? So, ginawa daw siya na maging throne room ng hari sa lahat ng hari. No? The King of Kings, from the heights of His holy cosmic house, God rules, robed in heaven's majesty. So, nung nagpahinga siya, mga kapatid, no? Sabi niya dito, but this rest of God may be specifically understood as a royal kind of resting. Pahinga ito ng isang royalty, no? Ng isang hari, ng isang Diyos, no? The royal nature of the rest follows from the royal nature of the word. God created the heaven and the earth to be His cosmic palace. Pansin mo, the earth is my footstool. Pansin niyo yun? yung text na yun? Very royalty, mga kapatid, no? And the earth to be His cosmic palace, and accordingly, His resting, yung pagpapahinga daw niya, is an occupying of His palace, a royal session. So pansin nyo na yung theophanic presence ng Diyos nandun sa Eden, kasi yung Eden, yung maliit na garden doon, temple kingdom yun, na mag-expand sa buong earth. At yun po yung komisyon na binigay kay Adam, no? I-tame niya ang mga animals, tapos papasukin niya sa temple. Kaya hindi siya pwedeng magpapasok sa templo nang hindi pa niya na-tame. Kaya dapat siyang i-roll niya yon, pagparami siya ng kanyang mga anak, para mag-scattered abroad, ma-fill ang all the ends of the earth, at magiging temple kingdom ng Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos, no? Para kay Adam, mga kapatid. Yan yung original na plano. Si Adam ang image bearer ng Diyos, na kukopyahin niya yung pattern na 6 na araw magtrabaho, magpahinga. Pero it points na merong rest, merong Sabbath na dapat i-attain si Adam na yung eternal Sabbath sa heaven. Ma-bring niya at ma-replicate niya dito sa earth. So, sabi ni Richard Barcelos, pag hindi mo daw naintindihan yung Genesis, you will most likely misinterpret the whole text of the Bible. Pag di mo naintindihan yung naratibo ng Genesis, akala natin Genesis, binimemorize lang natin, no? In the beginning, God created the heaven and the earth, but it's more it's grander than what we conceive it to be, mga kapatid. So, continue. So, ang creation ay may layuning itoon ito sa struktura ng pagpapahinga ng Divine Creator. So, di ba, ang Divine Creator rested in His kingdom temple. So, dapat ang earth din magiging ganun. Temple kingdom. Matuon dapat yung goal ng creation para maging heavenly rest. Temple kingdom siya, mga kapatid.
So every Sabbath there in the garden, habang si Adan, no, nandun siya sa garden, you can also read the book of J.K. Bill, no, isang magaling na biblical theologian na reform about sa Garden of Eden para mas malalo pa natin siyang mapalalim ang pag-intindi. So, every Sabbath there in the garden is a participation of Adam to the kingly rest of God. Adam is not the king of the Garden of Eden. Hindi siya ang tunay na king sa whole earth. Siya yung parang vice-regent ng Diyos. In-institute ng Diyos doon na maging hari. Pero ang tunay na hari is no other than Yahweh, ang Diyos, no? That God is the king of the earth, that everything is sustained by that king. As He sustained the Garden of Eden, He sustains all the earth. At habang nangingilin si Adam doon, I believe siya'y kasama yon sa kanyang nasa mind ni Adam, no? So first, titingnan natin, since creation pa tayo, right? Titingnan natin yung eternal character ng Sabbath sa creation. Okay? So important to note, pansin nyo, in the first day sa creation, 6 days, 7 days, right? In each day of creation, parang may refrain pagkatapos nun. Merong nakalagay, there was morning and there was evening. And that is the first day. Ganon, di ba? The second day, there was morning and there was evening. And that was the second day. Makikita mo yan dito sa mga text 1. Verse 5, verse 8, verse 13. Lahat ng day, 6 days, mapapansin mo talaga na hindi talaga nakakalimutan ng Diyos na lagyan. And there was morning and there was evening. Tapos na yung araw na yan. Kumbaga, yung morning at evening, yung pagdating ng evening, yun yung end ng day. Okay? Pero surprisingly, sa lahat ng day, only the Sabbath day did not have that element. There was morning and there was evening, and that was the 7th day. Walang ganon sa Biblia. Nung chinek ko yung mga komentary ng mga scholar dito, mga kapatid, no? Ano ang kanilang opinion dito? Nung nakita ko yung commentaries nung sa WBC at mga non-reform, hindi reform, no? Chinek ko. Sila ay align. Sabi nila, the mere fact daw na hindi nilagyan ng Diyos na there was morning and there was evening, it means that the original Sabbath has no end. Na everlasting talaga ang disenyo ng Diyos ng Sabbath. Kaya hindi niya nilagyan yun. So when Adam, no, when he obeyed the Sabbath, he knew all along na hindi ito temporal. Na ang Sabbath na kanyang pinapractice at the end, hindi ito magiging temporal. Ito'y magiging eternal na Sabbath. Okay? Only the Sabbath did not have that element. So, pansin nyo, no, there was evening and there was morning, the first day, no? So, every weekly Sabbath was a reminder for Adam that there is a rest that is more than the temporal. Okay? And there is a rest that is eternal na dapat niyang ma-achieve sa pagsunod sa tipan ng Diyos. Yun yung rest na kailangan niyang ma-attain. Yun yung rest na pinipicture doon sa Kanaan na sinabi ng Hebrews 4. Yung rest na binigay ng Diyos sa Kanaan, hindi pa yon ang tunay na rest. Di ba? Kasi may future rest talaga na pinupoint. Lahat ng Sabbath doon. Sabbath na yearly Sabbath sa land, Sabbath sa paggawa ng ibang mga rites. Lahat yun mga kapatid, pumupoint sa eternal Sabbath. Pati itong Lord's Day natin, no? Nagpo-point yun. Pero yung iba, anino? Itong Lord's Day natin, 4 days na ito, inauguration na ito, mga kapatid, no? So, in Matthew 6:10, pansin nyo dyan sa prayer ni Jesus na itinuro sa atin, your kingdom come.
Your will be done on earth. Na yung kingdom mo sa langit, darating nawa dito sa lupa. Right? Your kingdom throne. Your kingdom on earth as it is in heaven. Yung nasa langit mo na kaharian, nawa ay bababa dito sa lupa. And we see that in the book of Revelation 21, Revelation 14, na yung kingdom, yung New Jerusalem, doon sa langit, bababa dito sa lupa. At itong kaharian ng mundo ay maging kaharian na ng Diyos. No? Mangyayari yan in the future. So when Adam, doon sa pasimula pa lang, aware si Adam na yun yung goal doon. No? Na ma-achieve niya yung tipan ng Diyos para magiging whole kingdom temple of God ang buong kalangitan, ang buong daigdig. So ang walang hanggang Sabat ay unang ipinakita sa lingguhang Sabat ng paglikha bilang huwaran ng darating na ganap na kapahingahan. So, if nasunod ni Adam ang tipan, so ibang ang Diyos nagbigay sa kanya ng covenant, no? And in fact, nasa Hosea 6 yon, no, na sinabi, like Adam, they transgressed my covenant, implying na si Adam may covenant, right? If nasunod ni Adam ang tipan, or ni Adan ang tipan, then the earth will become like a heavenly temple kingdom. Ang eternal rest, ma-experience ng kanyang lahat ng salinlahi. If na-obey niya yon, no? Pero alam natin na hindi niya na-obey. Kaya someone obeyed for our behalf, and that is the Lord Jesus Christ, no? That's why sabi ng Hebrews 4 na He entered into rest. Siya yung naka-achieve sa rest na hindi na-achieve ni Adam, mga kapatid. Okay? So point number 1, ipinapakita ng Sabat sa paglikha, sa creation, na ang daigdig ay nilikhang maging temple kingdom ng Diyos na sumasalamin sa heavenly order. Isang layunin na ipinagkatiwala kay Adan, ngunit ganap na natupad kay Kristo. Hindi na-achieve ni Adam yun, mga kapatid, no? But where he failed, there Christ accomplished, no? So, point number 2, ang tao, si Adan, ang representative ng tao, no? Na bigong makaakyat sa langit sa pamamagitan ng sarili nitong gawa. Ano? Kaya ang Diyos sa kanyang biyaya ang bumaba upang yakapin at pagpalain ng makasalanan upang dalhin sa kaluwalhatian. That's why the Lord Jesus Christ came down from heaven and He obeyed all the commandments of God where Adam failed, mga kapatid, no? So, ang tao left on its own were not able to climb to the heights of heaven. Heaven must kiss earth. Kailangang halikan ng langit ang lowly earth at yakapin ito at punuin ng biyaya para matamasa natin ang kaluwalhatian. At ginawa po yan ng Panginoong Jesucristo, no? Ang pangalawang Adan. At itong heavenly rest na ito, eternal rest, no, is foreshadowed, kumbaga, pinoshadow na siya, binigyan na ng anino sa Old Covenant pa lang, mga kapatid. So, in Hebrews 8:5, ito nung pinakamalinaw na text, no? Anong sabi nun? They serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses, yung mga temple pala, mga kapatid, yung mga tabernacle, word for word sinabi, replica, kopya lang yon ng heavenly things. Kaya nung si Moses, nung mag-erect na siya ng tabernacle, ng tent, no? He was instructed by God saying, make sure na make everything according to the heavenly pattern that was shown to you on the mountain. Nung pumunta sa mountain si Moses, pinakita sa kanya ang heavenly blueprint na kopyahin mo yung temple according to that particular pattern. So therefore, that temple and that tabernacle rather
is a copy of that heavenly temple, mga kapatid. At alam natin na doon sa tabernacle, doon nila ginagawa ang mga gawaing pangsabat, sacrifice, di ba? So, need ng temple para may sabat, no? And the mere fact na yung mga ginagawa nila ay picture or anino lang sa eternal Sabbath, mga kapatid, then it points to the eternal rest. So note, ang tabernacle kung saan ginaganap ang sakripisyong pangsabat, anino lamang. May ibang text pa ba? Yes. No? But when Christ appeared, Hebrews 9:11-12, as a high priest of the good things that have come. Pero sinabi niya, saan ba nagsakripisyo si Christ? Sa mga temple doon sa Jerusalem? Sabi niya, no. Through the greater and more perfect tent. Langit ito, mga kapatid, no? Not made with hands. Yung mga temple tabernacle, made with hands yun, no? Pero ito, not made with hands, that is not of this creation. Heavenly yun, no, mga kapatid, no? So, nandun yung temple sa langit. And when the priest came, sa 2 Chronicles, mga kapatid, 5:13-14, came out of the holy place, a cloud filled the house of the Lord. Kumbaga, yung doksa, yung glory ng Diyos, punong-puno daw yung temple ng kaluwalhatian ng Diyos. Na natakot sila si David, sila si Moses noong sa Deuteronomy last chapter, no? Makikita natin na natakot sila kasi ang kaluwalhatian ng Diyos nag-descend doon sa temple. And that's a picture of heavenly temple na sinabi ni Isaiah, no? And the whole is filled with His glory. Yan po yung anino, mga kapatid, no? So, sabi ni Klein, mapatanong tayo, no? Kasi dati nung nababasa tayo ng Old Testament, ano bang purpose ito? Mga kailangan tama yung sukat ng mga templo. Bakit ganito yung mga image ng mga temple? Bakit kailangan may exact hugis yung Ark of the Covenant and whatnot, no? Pero sabi ni Meredith Klein, God has provided some visual aids. The people of God were given earthly buildings, a tabernacle, a temple, mga maliliit na model of His holy heaven. By looking at those things, no, makikita mo na this is how heaven is revealed to us. It's a temple kingdom, mga kapatid. At doon tayo pupunta, no? Yun yung destination natin at doon natin ma-experience yung eternal Sabbath sa kingdom temple doon sa langit, mga kapatid. So punto, both the tabernacle and the temple foreshadowed the heavenly rest because they are the place where God rests. Tama, no? Sila yung lugar kung saan magpapahinga ang Diyos. Now, dito sa New Covenant, Brother Jess, that's Old Covenant. Tama, no? Ngayon na nandito na tayo sa bagong tipan, ano ba ang temple ng Diyos? Bakit wala tayong temple tabernacle ngayon, no? Kasi, sabi ng 1 Corinthians 3:16-17, you, sa Greek, plural yan, ha? So, meaning to say, corporate. Okay? You are God's temple. And God's Spirit dwells in you. Diba sa Old Testament, sa temple, nandun yung bright Shekinah ng Spirit, yung presensya ng Espiritu, right? Pero sinabi, sa New Covenant, hindi na natin kailangan ng templo. Hindi na kailangan natin ng mga building. Kasi tayo daw habang nag-gather together, kahit gaano kasimple yung place natin, we constitute the temple. Tayo ang temple ng Diyos, ang tao, no, mga kapatid. So every time nandito tayo, every Lord's Day, nag-gather tayo, since we are the temple, we are experiencing the Sabbath. Okay?
Is it clear? Sabi din dito sa Ephesians 2:19-22. Ano ba ang sabi kanina sa text natin kanina? Heaven is your dwelling place, right? Kaya tingnan nyo. You are being built together, the church, into a dwelling place for God. Do you see that? Sa New Covenant, mga kapatid, tayo na nag-gather dito. Kaya wag natin maliitin ang kalagahan ng pag-gather natin. Kasi when we gather together sa araw ng pagsamba, we function as God's temple, no? Mga templo tayo ng Diyos at nag-aantay tayo sa Spirit na mag-dwell sa atin na darating yung presensya ng banal na Espiritu upang siya'y sambahin. Okay? You are being built together. Binibuild talaga tayo ng Diyos, no? Sa kagaya ng temple na it's being built. So we are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. So yung membership natin sa iglesia na tayo nagkakaisa, we become part of the temple of God, mga kapatid, no? So sana maintindihan natin yon, yung kahalagahan no, no? So here's the thing, before we end, may panawagan sa atin na sikapin natin na mag-enter doon sa eternal heavenly rest. Anong sabi ng Hebrews 4:11? Ano sabi? Let us therefore strive. Sino ba itong let us? Mga believers. Saved na, right? Pero kahit saved na tayo, nakapasok na tayo sa rest, we are still encouraged to strive to enter into that rest. Kasi hindi pa natin na-attain completely ang eternal rest. Papunta pa lang tayo doon, no? Naglalakbay tayo na isinisikap nating ma-achieve, ma-attain yung rest which is already given by Christ, no? So, ito mga kapatid, nagta-travel tayo papunta doon sa glory. So, strive daw. At paano natin may pakita yung pag-strive natin? By being present. Every gathering, mga kapatid, no? Kasi kung tunay kang naglulong sa eternal rest, maipapakita mo yun sa lingguhang pagpunta mo sa iglesia. Kasi yung lingguhang pagpunta mo sa iglesia, patikim yun ng eternal heavenly rest. Gaya ng mga Israelita, yung kanilang Sabat, patikim lang din yun, no? Or foreshadowing lang yung sa kanila, anino lang yung sa kanila, sa atin realidad mismo, no? So, if a person is not always happy, is not always rejoicing to be in the Lord's day, no? Parang maka-question tayo, do you really long for that eternal rest? Kasi if you long for that, ngayon pa lang, nandito na ka na, no? Nakikisama ka na sa church upang i-celebrate yun. So, hinihikayat na may akda ng Hebreo na ang bawat Kristiyano na magsikap at makipaglaban upang makapasok sa future heavenly rest. Bakit makipaglaban? Kasi, may dalawang boses na dito sa mundo, no? Unang boses sa Diyos. Kaya may tinatawag tayo sa programa, a call to worship. Kasi ang Diyos, tinatawag niya ang kanyang bayan to worship every Sunday, no? Ang mundo rin, tinatawag din tayo a call to worship me. So may dalawang voices dyan, mga kapatid, no? So kung kaya mo naman, no, hindi naman siya necessity, pwede mo naman talikuran yung mga unless necessity siya, no? Kung kaya mo naman pumunta sa church, tumugon ka sa pagtawag ng Diyos sa iyo. Kasi tinawag ka sa niya upang pumunta sa iglesia. In Hebrews 4:7, sabi ng Diyos, He appoints a certain day. May certain day. Sabi niya, today, saying through David,
So long afterward, in the words already quoted, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag mong patigasin yung puso mo. For we who have believed, tayo daw na nananampalataya, naka-enter na tayo sa rest. Kumbaga, sa inauguration, naka-inaugurate na tayo, nandun na tayo sa inauguration, sa rest. Tayong nananampalataya. So, yung mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, kung may kinakausap ako dito, huwag mong patigasin yung puso mo. No? Si Kristo nag-offer sa iyo ng, come unto me and I will give you rest. No? Lumapit ka kay Kristo, sumampalataya ka, i-experience mo yung rest na yon every Lord's Day. No? And Hebrews 4:6, pero sa mga unbeliever, pag hindi ka din sumampalataya sa Panginoong Jesus, sinabi ng Bible, they shall not enter into my rest. Hindi rin sila makakapagpahinga. Alam mo ba mga kapatid, na ang unbelievers will have an eternal restlessness. Walang kapahingahan. And the Bible describes it in Revelations 14:11. Ito yung mapapunta sa impyerno. And the smoke of their torment, no, goes up, may limitasyon, forever and ever. Nilagyan pa talaga and ever, para implying na hindi matatapos. No? Yung iba kasi may doktrina na natatapos talaga yung impyerno. No? Their torment will be forever and ever. Kumbaga, ano pang kailangang lingwahe ni John na gamitin para ma-describe niya na forever talaga ito, no? And they have no rest. Kayo na ayaw magpahinga kay Kristo, you shall not enter into my rest. At nakakatakot yun, mga kapatid. Nawa itong takot na ito, mag-udyok sa mga hindi pa sumampalataya sa Panginoong Hesus na sila lumapit, no? At manampalataya sa Panginoong Hesus. Baka they have no rest for just in the morning lang. No. Day or night. It's a language to say na walang kapahingahan, walang moment sa buhay ng unbeliever na makapahinga siya doon sa impyerno. These worshipers of the beast. Ito yung sabat niya, no? Pag-worship niya sa beast, sa kaaway. Tayo, ang sabat natin, rest natin, pag-worship sa Panginoon. At yun ang magbibigay sa atin ng infinite joy and glory. So, punto, the future eternal rest, yung future, pareho po yun ng kalidad, same quality as the rest as we obtain in Christ today. So, hindi siya same of degree, mas full at consummation na yon, complete na yon, and perfect na yon. Pero pag sinabi nating quality, yung rest mo ngayon, pareho ng quality sa future rest. Kung ikay nagpapahinga ngayon, ikay papahingahin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. No? So, in Revelations 21 verse 3, pero ito yung maganda mga kapatid, no? Yung mga namatay natin na mga relatives, when they die, they rest in God. Revelation 14, and those who died in Christ, they are going to rest from all their labor. So, doon sa langit ngayon, magkakaroon na sila ng kapahingahan, no? Pero, sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, yung kingdom temple doon sa langit, yung New Jerusalem, no? Na parang cube daw siya mga kapatid na kingdom temple, bababa na yon from heaven to earth. At yun na yung magiging new heaven and new earth. Tinawag siyang new heaven and new earth because this earth is an heavenly earth. No, mga kapatid. At dito na natin ma-experience yung eternal joy and eternal Sabbath. Ma-restore na po ito. And behold, the dwelling place of God is with man. So implying na hindi dito dating, right? Pero darating panahon, bababa yun at magiging
makakasama na natin yon. And He will dwell with them. So ang Diyos na nagdwell doon sa langit, no? in His theophanic glory, dito na niya yan magdwell kasama ang tao. They will be with His people and God Himself will be with them as their God. Kaya ang tawag kay Kristo, Emmanuel, which is God with us. And the Word was made flesh and tabernacled among us. Yung dwelt among us, tabernacled ang ibig sabihin nun. No? So, yun yung eternal Sabbath natin na darating, na naglulong na ating makamit someday. At ang good thing dito, hindi na tayo under sa covenant of works na kailangan muna na meron tayong gagawin para ma-attain yun. No, natapos na yun ni Kristo, ang requirements. So, ngayon, may mga suffering, may mga paghihirap, tiisin lang muna natin, no? Hanggang sa pagdating ng panahon na ma-attain na natin ang tunay na kapahingahan na ipinagkaloob ni Kristo sa atin.